Hello guys, so magandang araw po sa ating lahat, no. Ayan, so ah shoutout nga po pala sa ating mga bagong subscriber dito sa aking channel, no. Ayan, shoutout po sa inyong lahat guys. Ayan, at kung napadaan ka lang dito sa aking channel, so huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at paki-click na rin po yung bell button para lagi po kayong updated sa ating po mga sa susunod na video tungkol dito sa pag-alaga ng atsal, no. Ayan, so for this video guys ay bali mag-update po ako dito sa aming tanim po na atsal. Ayan. At shoutout nga po pala kay Jingjing Molina, no. So shoutout po sa iyo, boss. So nagtanong po siya sa atin guys kung pwede ba daw ihalo yung insecticide dun sa foliar fertilizer, no. So para sa akin guys ay pwede po na ihalo yung insecticide dun sa foliar fertilizer. Yun, so kapag nag-spray po kami dito guys sa aming atsal, so hinahalo talaga namin yung insecticide at saka foliar. Yan. So ang edad po nitong amin pong tanim na atsal guys ay 2 months and 8 days na nakatransplant dito sa area. At yan, so kung titinan po natin yung kanyang status guys ay okay naman po siya. So last 3 days dito guys ay dinaanan po kami dito ng ulan. Kaya kung makikita po natin dito sa gitna guys ay medyo basa po yung lupa. So hanggang ngayon po guys ay hindi pa po kami dito nakapag dilig ulit. Dahil medyo malakas din po yung ulan dito sa aming area. Yan, kaya hanggang ngayon po guys ay hindi pa po kami dito nakapag dilig ulit. Ayan. So ito na po yung status ng amin pong tanim na atsal guys. Yan, so 2 months and 8 days. So meron na po siya mga bunga guys na pwede na po natin yan ma-harvest. Yan, so bali hinintay po lang namin yung ibang bunga. Dahil konti pa po yung nagkaganito guys. Ayan. So sa first harvest po nito guys ay hindi po lahat ng puno ay mapag-harvestan po natin sa first harvest, no. So siguro doon na po sa second harvest o sa third harvest natin ma-harvestan lahat ng puno. So dito guys, so siguro sa first harvest natin ito ay makakuha lang po tayo nito ng isa o dalawa. Yan, so sa next harvest na po yung sa bandang taas. Ayan, no? So matigas na rin po yung bunga niya dito sa bandang taas guys ng kanyang wine na sanga, no? Yan, so dito sa taas guys, so marami naman po yung kanyang bunga. So ito na rin po yung nagiging bunga niya sa kanyang side shoots. Ayan, so ito pa. So yung kanyang status naman guys sa kanyang dahon. Ayan, so medyo makapal yung kanyang dahon guys. Tapos dito sa taas, ayan, so humihinto po siya sa pamulaklak guys dito sa taas. So ganyan po ang atsal guys base sa karanasan ko sa pagtatanim ko po ng atsal. So once na ganito na po yung kanyang bunga sa ibaba guys, ayan. So maaari po na mag-stop muna siya sa pagbigay ng bulaklak sa taas. Dahil magpupokus siya sa ngayon na palakihin yung kanyang bunga dito sa baba. So yung pataba na nilagay natin, so dito yun sa bunga mapupunta guys. Kaya pag ganyan na po siya guys na medyo marami po yung pinapalaki niya na bunga,
So maaari po na mag-stop muna siya dito sa taas sa pagbigay ng bulaklak. So lalong-lalo na po guys kapag medyo mainit yung ating panahon. So ganyan talaga. So meron naman pong ibang atsal guys na hindi talaga siya mag hinto sa pagbigay ng bulaklak dito sa taas kapag maganda yung ating panahon. So hindi po kagaya ngayon na medyo mahaba yung init, tapos isang beses lang po siya uulan. Ayan, so normal lang po sa atsal guys na ganito, na mag-stop muna siya sa taas sa pagbigay ng bulaklak. So pagka na-harvest na to guys, itong nandito sa ilalim, so siguro pag na-harvest na po natin itong nandito na bunga, so maaari po na mulaklak na po siya ulit. Ayan. So maganda naman yung kanyang pagbigay ng bunga guys. So quality po yung kanyang nagiging bunga. Ayan, no? So medyo mahaba yung kanyang bunga. So yung kanyang nabuo na bunga guys sa kanyang side shoots. So sa isang side shoots po ay meron po siyang nabuo na bunga na apat. Meron po siya na buo na bunga guys sa kanyang isang side shoots na apat na bunga. Tapos sa likod, yan, so meron din pong tatlo. So yun, so sayang po yan guys kapag tinatanggal po natin yung kanyang side shoots, no. Yan, so medyo malaki naman po yung kanyang nabuo na bunga. Ayan, so dito naman sa trellis guys, so dalawang beses pa lang po kami dito lagay ng trellis. Ayan, dito sa aming atsal. Ayan, so dalawang kabit lang po ito ng trellis guys. So kabilaan po yung paglagay namin dito para pangdepensa po natin na hindi po siya matumba. Dahil kapag ganito guys, tapos hindi natin ito natalian kaagad, so maaari po na matumba po siya dahil sa bigat ng kanyang bunga. Yan, o. Yan, so kung hindi natin yan matalian kaagad guys, so maaari talaga siya na matumba. Ayan. Yan, so meron naman po mga puno dito guys na namulaklak pa rin hanggang ngayon. So pailan-ilan na puno. Pero karamihan guys ay nag-stop po siya sa pagbigay ng bulaklak. Ayan, so yung paglagay po namin dito ng pataba guys dito sa amin pong tanim na atsal. So bawat puno po ay naglagay po kami dito ng 10 grams kapag ganito na po siya, na medyo marami na po yung kanyang bunga. So ginagawa po namin 10 grams yung pataba namin guys na nilalagay dito sa bawat puno. Ayan, para mas maalagaan pa rin po natin yung lupa. So itong area na ito guys, ito po yung pangatlong beses namin sa pagtatanim dito ng atsal. Ayan. So ito po yung pangatlong beses. So dito sa pangatlong beses namin na pagtatanim guys, so okay naman po yung kanyang binigay na bunga. Ayan. So pag nasira na po ito guys, so hindi po muna kami dito tanim ulit. Siya nga pala guys, yung pag tanim po namin dito ng 3 beses, so
Ang interval po nun ay every year. 1 year po yung interval namin guys, tapos tsaka kami nagtanim ulit. Yan, so maganda naman yung kanyang status guys ng kanyang dahon. Ayan o. So medyo makapal yung kanyang dahon. Tapos wala pa rin ito mga sira po guys ng mga insekto. Ayan. At so balian na po muna yung maibibigay kong update guys dito sa aming tanim na atsal. So kung kayo po ay baguhan pa lang dito sa aking channel, so ang variety po nito ay Emperor F1 ng S-West. Yan, so balian lang po muna sa ngayon guys. So maraming salamat sa panonood nyo. At happy farming po sa ating lahat.